Kapatid, alam mo ba kung bakit minsan delayed ang answered prayer natin? Makikita natin itong na to kapatid sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Yung tinitle ko pala dito kapatid is Why God Says Wait. Bakit nga ba nagsasabi si Jesus, ang Diyos ng wait? Sabi niya. Sabi dito sa Habakkuk 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon. Nagmamadali ito patungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagamat tila mabagal, hintayin mo sapagkat tiyak na darating ito. Hindi ito maaantala. Lahat tayo nananalangin na. May mga prayer na sinagot agad. May mga prayer na mabagal o hindi pa sinasagot. At may paghihintay, minsan, kapag ka naghihintay tayo, napapaisip tayo, Lord, bakit yung prayer ko wala pang sagot? Ganun. Kaya kapatid, tandaan mo, God, sabi nga dito sa title, Why God Says Wait. Sinasabi dito kapatid na, sabi niyang wait kasi hindi pa tamang panahon, hindi pa tamang oras. Diba nasabi na nga dito sa may Habakkuk chapter 2 verse 3. At kapatid, may tanong ako. Bakit nga ba minsan delayed ang answered prayer natin? Dahil ginagawa ni God ang katangian mo na makikita sa Santiago chapter 1 verse 3 to 4. Alam ninyong ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So kapatid, yung faith pala natin nagbubunga ng pagtitiis. So dapat tayo magtiis kapatid. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. So kapatid, ganito kapatid. Kung nag-pray ka kay Lord tapos wala pa, pero binigay niya ngayon, yung hindi pa sa tamang panahon niya binigay, ngayon niya na binigay. Tapos, sigurado ka bang hindi ka mapapahamak? Kasi, kapag na wrong timing yung answered prayer na naibigay sa'yo, wrong timing, di ba mapapahamak ka kasi? Kunyari, halimbawa, gusto mong yumaman, tapos binigay agad yung kayamanan sa'yo. Tapos yan naman, naging sakim ka agad. So bali, kaya ayaw ibigay ni Lord yung gusto mo, yung answered prayer na gusto mo, ay sinusubok ka niya muna kung dapat ka ba niyang pagkatiwalaan sa answered prayer na hinihingi mo. Makikita natin yan sa Luke. Sa Lucas, saan ba yun? Wala eh. Makikita natin yan dun sa Lucas na sinasabi, kapatid, ay kung sino ang siyang Lucas ba yun? Basta kapatid, sinasabi ng Bible na kung mapapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan ka sa mas malalaking bagay. Kunyari, binigyan ka ng piso, tapos, yung binigyan ng mga pandun sa yung binigyan ng 1,000, 5,000, 10,000. Ay, 1,000, 2,000, 5,000 pala yun. So, bale, binigyan silang ganon.
Tapos yung 1,000, ibinaon niya sa lupa. So, anong nangyari dun? E di wala. Walang nangyari kasi itinago niya at hindi niya pinalago. So, kapatid, kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, kasi siya binigyan siya ng 1,000, hindi niya pinalago. Yung iba, binigyan sila ng pera, pero pinalago nila. So, mapapagkatiwalaan sila. Ganun lang, kapatid.